Hello everyone, papakita ko sa inyo paano ako prepare ng ating santol na gagatain. Ito yung hinugasan ko, nilinis, hiniwa ko, tapos binabad ko sa asin na may tubig. Ngayon, para magayat natin or ma-slice natin magliit, gamitan nyo to ng ganito, yung pangkayod ng cheese. Pag wala, yung pangkayod ng buko. Ganito lang ginagawa ko. Pababad mo muna sa asin na may tubig, tapos saka mo siya ganito rin, gudgurin o gadgarin. Yan, ganito po ang paggawa ko ng ginataang santol. Yan, tatapusin po natin yan hanggang sa matapos. Tapos pag natapos na, pipagain ninyo, tapos pwede na siyang igisa. Ayan, balikan natin. Ayan, nagadgad po natin. Meron pang yung dulo mahirap pong gadgarin, pero mahirap pong gadgarin yung mga dulo. Pwede pong slice na lang ng tinidor. Kung pang benta po ninyo, kailangan po ninyong gadgarin, pagtsagaan na gadgarin. Pag pangkain naman, pwede na sigurong slice mo na lang sa kutsilyo, or hayaan na lang natin na ganito. Isama na lang natin. Yung iba, pag mahirap ng gadgarin, din na nilalagay kasi dulo na masusugat na yung daliri. Yan. Ito naman ay pangkain. Pag pangnegosyo mo, gadgarin mo ng lahat hanggang dulo, or wag mo nang isama para pantay yung kanyang pagkagadgad. Ayan, magiging itsura niyan. Tapos itatanggalin na natin sa tubig na may asin. Tapos doon prepare na natin yung ating paglulutuan. Yan, igagisa na natin, maggagata na tayo. Itong santol na to ay mga dalawang malaki at isang maliit. Kaya kunti lang ito. Pang ulam lang ito, good for 2 to 3 persons lang. At ang ating isasahog ay hindi karne, kundi may hipon ako at saka yung daing na isda, yung labahita, inilalagay sa gata na isda, yung puro laman. Kung gusto nyo yung karne, pwede rin. Ito yung aking ilalagay, labahitang tawag dyan. Tatanggalin mo yung mga tinik niya, pero puro laman yan, mas maraming laman. At ito yung ating gata. Yan, balikan natin siya. Ayan, lulutuin na natin ating ginataang sampalok. Ito yung ating ginadgad, piniga at hinugasan. Sahog natin, mayroon tayong konting hipon. Ito yung isda, yung labahita na daing. Tanggalin mo yung buto. Meron tayong gata at tayo magigisa ng bawang, sibuyas, kamatis. Pwedeng lagay ng luya, wala lang akong luya. Mahin natin yung bawang. Yung ba ilalagay nila ng bagoong alamang, pwede rin. May ibang luto naman yung sinantulan na may alamang. Ito naman ay wala. Lalo na pag ikaw ay hindi pwede sa may alamang. Dali lang naman itong lutuin dahil pagsama-samahin mo lang yung mga ingredients niya. Lagyan natin yung hipon. Yung hipon ay nakatagal na sa ref.
freezer. Isda. Natin ng kamatis. Tapos ay takpan natin, lutuin natin yung mga nilagay natin na sahog, lalo na yung kamatis. At balikan natin yung pagluto na. Ayan, kikita natin, balikan natin. Ganitong kalalabasan yan pag nagsama-sama natin yung sahog niya. Dahil bihira po akong mag-ulam ng karne, ito po yung aking ginagawang sahog. Kita po naman ninyo yung daing na isda, yung labahita, kahit hindi na kayo maglagay ng asin or patis kasi medyo may kaalata na yun. Yun ay binababad ko muna sa tubig bago ko siya hinihimay kasi may mga tinik pa yun. Yan, lalagyan natin itong ating santol. Yan, itong ating ginagad na santol ay kunti lang po ito. Good for 2 to 3 lang nakakain. Pag pang negosyo ay magdagdag po kayo. Double yung ingredients po niyan. Yan. Ihalo lang po natin ng ganito. Kung pangbenta, pwede naman pagmura ang hipon at saka baboy, or mas maganda giniling, mas matipid kasi mas mahal po yung slice, pero sa inyo yan pag pangtinda. Pag yung mga suki mo, yung may bibili, hindi nagkakain ng baboy, ganito yung lagay nyong panahog. Yan, tatanungin nyo kung kumakain ba, baboy ba or pork ba or hindi. Yan. Higisa natin ng ganito. Siyempre lalagyan natin siya ng garlic powder tsaka onion. Pinagsama ko na po yan. Meron pong nabibili yan. Meron sa grocery. At marami na rin po sa palengke kasi yung mga ano yan, yung na sako-sako, bagbag yan. Mas mahal sa palengke at sa grocery pag bibili ka. Pero parehas lang po yun kung saan ang supplier. Tapos lalagyan ko ng turmeric. Ating gata. Kukulangin yata yung ating gata. Ilan lang to? 175 ml. So, 2/3 cup. Tingnan natin sa ref. Gawin na natin siyang 1 cup. Ang aking gata ay bumibili ako, freezer ko siya para in case na gagamit ako, meron ako sa meron akong reserba.
Mas gusto ko yung nag-yellow siya kasi yung turmeric. Mas magandang tingnan or mas masarap. Tikman natin kung dadagdag tayo ng patis, saka natin siya patutuyuin. Igisa natin, palalabasin natin yung nagmamantika. Hindi na natin kailangan lagyan ng pampaalat kasi maalat na nga yung labahita. Ang ating nilagay kong gata niya, coconut cream, sangkap, tsaka mga 1/4 siguro yun, or 1/3, ang ganyan, 1 and 1/3. Ayan, patutuyuin ay palalabasin natin yung kanyang mantika. Tatakpan natin at babalikan natin siya ulit pag lumabas na yung mantika niya. Yan, tingnan, balikan na natin. Yan. Yan din sinasabi ko na lumabas na yung kanyang mantika. Yan, nagmantika na siya. Kulay dilaw kasi yung turmeric na aking nilagay. Pag pangbenta ninyo, huwag mong alamang kasi nilalagay nila, or pwede kang maglagay ng paprika. Yan, kulay pula yun. Or atswete para mamula-mula, kukulay orange siya na mula-mula. Ito kasi ay turmeric powder. Ayan, ito ay pang ulam. Ito mayroon na po tayong nalutong ginataang santol at napakasimple po. May sili na rin po. Kung gusto nyo maglagay ng green, isasama nyo na siya sa paggisa. Sa akin, ganyan na lang para hindi siya gaanong maanghang, pero maanghang pa rin yan. Ayan, yung sili na yan. Ayan. Yan po, ito po yung ating ginataang santol. Huwag niya kong kalimutang i-like, i-share at i-subscribe po para po sa ating mga incoming pa na lutuin na napakadali naman at matipid at budget friendly. Madali lang hanapin yung mga ingredients. Ang santol na papanahon ngayon, kaya ito yung ating niluto. Ayan, maraming salamat at God bless.